So good day to you, Sir Manaloto. This is the Smart Job Recommender System presentation, which will be presented by Mr. Furio, Mr. Mendoza, and Mr. Imson, which is me. So for the introduction, firstly is the problem definition. So sinusolusyonan nito yung struggle ng mga job seekers, which is yung mga fresh graduates, na makahanap ng relevant na job sa kanila. And there will be also mismatch of their skills in the job requirements. So the purpose of the application is to provide fast personalized job recommendations na gumagamit din ng machine learning to match skills and experience to jobs. So, dito naman po sa design thinking. So, yung una po dito, methodology use. So, dito po, ina-outline lang po yung methodology na binubuo ng HILS, sponsored user at playback. So, para masiguradong user-centered yung gagawing intelligent job recommender system. So, HILS. So, yung HILS po ay yung may mga layunin ng system tulad ng paggamit ng machine learning para makapagbigay ng personalized result sa loob lang ng ilang segundo at maiwasan yung mga irrelevant job searching. So, dito naman po, sa sponsor users naman po. So, dito po, pinapakilala dito yung kanilang sponsor user na si Hannah Oliveros, isang IT graduate na nalilito sa dami ng job postings, gusto makahanap na agad ng trabaho para sa tugma sa skills niya. So, dito naman po sa playback, ina-adjust naman dito yung system based ng feedback users kung saan ginagawa nilang 70% yung timbang ng skills at 30% naman sa experience para mas mabilis at accurate ang matching. So for the system architecture overview, at the top of the hierarchy, nandun yung job seeker browser natin. Then the front end will be having the HTML, CSS, JavaScript, yung mga pang UI, UX. Then at the back end, we will be using the PHP and Composer, Auth, Logic, and API. Then it will be connected with the database, MySQL users, skills, jobs, ito yung mga data na nakapaload dito. Then also yung ML engine and PHP AI, PHML, yung machine learning natin or yung models natin is connected also sa backend. Then at the end, mayroon tayong result dito na job recommendation personalized jobs. Then for the system data flow, ang flow nito is yung user is magre-register ng mga input skills nila and experience. Then yung data nila is may stored sa MySQL database. Then the ML or the model will analyze their user profile. Then the job data is compared using similarity scoring. Then yung top na job na mag-perform na similarity doon sa kanilang skills is will be displayed. Then libraries and ML integration, ang ginamit po namin is yung PHP AI or PHPML, which is yung machine learning nga. Then ang model is yung Symfony and yung Vlocas. Then ML integration, skill similarity matching, and experience-based weighing. So, para naman po sa aming system integration, sa aming system demonstration, papakita ko yung aming ginawang system or apps. So, dito po sa system or apps namin, dito po, naka-deploy na po siya gamit po ng Infinity Free. So, ito po yung aming pinaka-index or ito po yung pinaka-homepage. So, homepage po, ang laman niya lang po ay yung pinaka-banner, kung paano gumagana po, tsaka po yung pinaka-build with design thinking methodology. Tapos, ito po yung aming footer. So, dito po, meron po siyang navigation na tatlo. So, uno po, login tsaka register. Sa register po, dito nyo po ilalagay yung pangalan ng user. Kunyari po ako, Gibson Losa. Tapos yung email address ko po na Gibson Mendoza. Tapos, kung ilan po yung years of experience, dahil wala po muna akong ilalagay na years of experience, tapos yung password.
register lang po. Tapos, pag po lumabas na po itong register successful, pwede na po pumunta sa login. So, lalagay nyo lang po yung kanina nilagay nyo na email address, tapos yung nilagay nyo password. Pag po pag nakapag-login na po kayo, lalabas po pinakauna yung dashboard. Sa dashboard po, may mga laman po siya na yung skills mo, yung recommendation, tsaka available jobs. So, bale, magpa-prompt po siya na pumunta kayo, i-complete yung profile at yung recommendation. Pag po pumunta ko agad kayo sa recommendation, wala po siyang laman dahil wala po kayo nalalagay na skills. Para po maglagay ng skills, pupunta po sa profile. Sa profile po, nandito po yung mga quick add popular skills at pwede din kayo mag-type ng kung ano-anong skills na nababagay sa inyo. Dito po sa quick add popular skills, pipindutin nyo lang po, for example, JavaScript. Tapos, ilalagay nyo po kung anong proficiency level nyo. Pwedeng 1, pwedeng 5, hanggang 10. So, ilalagay ko po 5 sa JavaScript. Bale, mag-input lang po niya. Tapos, HTML ay 7. Tapos, sa CSS naman ay 9. Tapos, sa React ay 4 po. So, pagka-update ko po nung mga skills at pagkalagay ko po, at pagkalagay ko po dito sa skills, mag-update po siya dito sa baba, yung mga skills na nalagay nyo. So, pagka-update po sa skills na yun, pagka-palig nyo po sa dashboard, makakita po kayo ng 9 available jobs. Tsaka, pupunta po kayo sa recommendation, makikita nyo po yung mga recommended na jobs na mapagay sa inyo. Kung pinindot nyo po itong una, itong front-end developer, makikita nyo po. Ito po yung mga skills na pasok dito. Kunyari po, HTML, CSS, JavaScript, tsaka React. Pag po nagustuhan nyo itong front-end developer, pwede nyo siyang save. Pagka-save po, automatic po mapupunta siya dito sa Save Jobs. At di lang po yun, mapupunta po siya na, marami po siyang recommendation na binibigay sa inyo. Hanggang kung ilan po yung nilagay nyo dito sa popular skills or add skills. Bale, kunyari po, nagustuhan nyo po itong mga skills na to. Itong React, UI, UX designer. So, pag binayo nyo po yung save, makikita nyo po itong mga model na to. So, pag binayo nyo po, mapupunta po siya dito sa pinaka information na yun. Pag nilagay nyo lang po yung more information about this job, makikita nyo po yung description, yung location, at kung ano po yung percentage nung pagka-match nyo sa skills. So, ano po yung pinaka-ML namin dito, machine learning. Ang pinaka-machine learning po namin dito, yung percentage or yung pagre-recommend ng mga jobs. Bale, naka-base po siya sa 70 to 30%. 70% po dito sa skills. Dito po sa pinilagay yung skills. At 30% naman sa years of experience. Kunyari po, nagdagdag ako ng years of experience based po dun sa hinihingi doon sa mga recommendation, tataas po yung makukuha yung percentage match. Yan. Tasan pa po natin. Yan po. Bale, nagpipix lang po yung value pag kahit tumas na dahil overqualified na po yun. Tapos, ayun lang po sa system demonstration. So, thank you po. Tapos ito po yung mga screenshot ng aming website. Tapos yung explanation po ng machine learning. No. Ngayon lang po sir, Manaloto. Thank you po.